morning! Good morning, Sandy. Good morning sa inyo lahat. Ay nako, sinasama po namin kay ni Lizelle ngayon dito sa biyahe natin sa Quirino Province. Madela in particular. Yes. Specifically dito po sa farm ni Dado. Ayan, abangalang abala at aabalahin pa natin lalo. Pero bakit po kami naging interesado dito? Di ba po, karamihan sa atin ay parang worry tayo i-consume ang soya because of the sinasabi nilang GMO. Pero meron naman po na-develop ang Department of Agriculture na mga pinamigay nila na dati na seeds para sa non-GMO na soya. At yun po ang pag-aralan natin ngayon at tikman. Okay? Tara, Lizelle! Ito po si Mang Dado, ang ating soya farmer. Good morning ho. Good morning po, ma'am. At abalang-abala kayo ngayon. Kaka-harvest nyo lang po ito. Opo, ma'am. Pwedeng isalad ito po, ma'am. As is, raw kakainin. Opo, ma'am. Ilalaga lang ito, ma'am. Tapos lagyan ng asin. Pwede nang kainin, parang mani. Lizelle, ganun yung sinasabi nila sa mga high-end na mga Japanese restaurants, yung edamame. Oh, ito din yun. Ang Parang mahal nun. variety din ito. Opo. Oo. Tapos, nakita namin, ito may mga citrus na mga puno dito, talagang yung ini-intercrop kasama nila. Opo, ma'am. Nung nagko-conventional ako, nagpe-fertilize ako, yung damo, mas malaki na. Kung hindi ka nag-abono, hanggang ganyan lang yung damo natin within the citrus plantation natin. So, gumanda pa Gumanda, nitong naging organic. Oh, hindi lang gumanda, ma'am. Naging crisp pa yung price niya. Interesting ang usapan. Upo muna tayo. Sige po. Nabanggit nyo kanina, mas maganda pa ang kinalabasan nung yung yield at saka yung lasa. Tama po ba? Opo, Mula ma'am. nung naging organic. Opo, ma'am. Nung nag-spray ako ng mga glyphosate dito, yung mga pesticides, mga insecticides, yung lasa ng prutas natin, bali, kahit abonohan mo ng muriat o potas, talagang maasim pa rin compared sa organic. Pero wala So, ka pang soya noon. Wala pa po, ma'am. Naranasan ko yung soybeans nung i-present ng taga-Ilagan. Based on sa pag-aral, yung soybeans raw, pag may nakapagtanim pa ng isang hektarya, 8 sako, yung 8 bags na urea, yung naiwan. Compared sa... Yun ang parang, niya, equivalent. So nakikita natin yung citrus ko, hindi na ako nag-abono ng mga commercial. Puro yung naiwan na ng soybeans. Tapos ang sinasabi nga niya kanina, di ba, ni Dado, na hindi nila binibenta pang sarili. Bakit? Kasi ma'am, pag kinakain mo ito habang sa pamilya ko, kasi mayroon akong 3 anak, pag kinakain namin, na-observe ko na healthy sila, wala silang sakit. Yung mga hindi namin na ilalaga, pinaprocess namin within gatas. Tapos mga maruya sa bola-bola. So yun, binibenta nyo na. Opo, ma'am. Hindi lang binibenta, kundi merienda habang nagtatrabaho, may trabaho dito sa field namin, magpapapitas ako. Yun ang ginagawa kong pamerienda sa kanila. At doon naman nag-spread yung pagtatanim ng soybeans kasi ano ito, sabi nila, soybeans. So, gaano kalaki yung area na merong soya? So lahat-lahat dito, ma'am, mga more or less 20 hectares yung nagtatanim. So yung ginawa ko dito, yung bilang as president noon, bali parang demo farm yung site ko. So ang ginagawa ko, family approach, ang ko para maingganyo sila, maingganyo yung mga farmers na tularan ako. Para sa ganon, hindi lang yung production, kundi yung sustansya ng pamilya na tinitik nila. At yung kita. At yes, ma'am. So yung hindi lang yung kita, yung naiwan dito sa lupa. So ibig sabihin, yung sustainability ng lupa, ikukuha natin, i-enrich natin sa pamamagitan ng soybeans. Yun ang the At best. saka yung sinasabi nga ni Dado na healthy food sa table. Irregardless po yan of education attainment or income bracket, everybody wants to give healthy food sa lamesa. At yun ang papakita nyo naman din sa amin mamaya, papaano ninyo pinaprocess pa itong mga to. Opo, ma'am. I-demo ko sa opisina natin para sa ganon makita natin kung ano yung pagkaganda ng soybeans kasi isang produkto lang, maraming nagagawa na produkto. So yung proseso mula dito hanggang sa finished product natin, madali rin namang
pag-aralan, madaling gawin. Opo, ma'am. Gaya ng sinabi ko kanina, family approach. Eh, yung mga bata, ano ang participation nila dun sa family approach na ginagawa nila? Bali, tumutulong sila sa pagbibilad ng mga soy natin, So, beans mula natin. dito, binibilad siya. Binibilad, tapos ginigiling, tapos inalis yung balat. Yung balat, pinapakain natin sa baboy. Walang sayang, walang Oo, tapon. walang tapon. Sa hayop nga parang di ba problema pa yung paano sasabihin na organic yan, nagbibigay ka ng corn or soya na binili mo sa tindahan, yung kanya hindi, alam niyang non-GMO. So yung pag nagpapakain ka ng mga organic, walang sakit yung mga baboy natin. Tama. So masustansya sila, malulusog sila. So yung beans naman, for food o food ng tao. Bali yung pag linuto natin yan, ipaprocess, bali dalawa yung yung kupag saka yung gatas. Yung soya milk ang nagagawa, tokwa saka taho. Yung ang ginagawa Doon namin ang dito. familiar tayo. Yun, Oo. Pero yung kupag, mas ma-enjoy tayo doon kasi ito yung nakikita natin. Ito yung soya, yung maruya. Tapos ito yung soy ball natin. So yung may inyog ka, may asukal ka, pwede nating gawing maruya na. So yung soya ball natin, pag mayroon kang lasuna, mayroon kang carrots, saka mayroon kang asin, tapos seasoning, mayroon kang mantika, pwede nating may itlog. Yun. So masarap, masustansya pa. Pero yung sa kooperatiba natin, bali yung produkto natin itong soy coffee. Pero ano nga ba ang nutrients na nakukuha sa soy? Actually, maraming nutrients na nakukuha natin dito sa soya natin. Yung mga anak ko, mga outstanding, mga yung grade nga ng anak ko, 100 sa science Sa private school pa. yes! So, yun ang nakukuha natin Palakpakan sa naman dyan! soybeans. Yun ang observation ko. Okay, so Dami kong natutunan. marami din tayo nakain. Marami din tayo nakain. Actually, ang nagustuhan ko dito, yung makita mo na healthy from the producer to the consumer. Tapos yung kanina nga, ang ganda yung binabanggit kanina ni Dado, yung family approach. Ang di ba yung height ng mga soya, ganyan lang. So it's something na pwede gawin ng bata. So ano ngayon, ano Lizelle, ang big term that we learned today? Ako first time ko na narinig yun. Family approach. Please join us again for next week's episode of OA Ako.